Noong 1992, ang Pepsi ay nagpatakbo ng isang paligsahan sa Pilipinas na nauwi sa pagkamatay ng 5 katao. Ang paligsahan ay tinawag na Number Fever at ang ideya ay simple. Tuwing gabi ang balita ay magbubunyag ng isang panalong numero at kung mayroon kong takip ng bote ng Pepsi na may numerong iyon, mananalo ka ng 1 milyong piso. Ang 1 milyong piso noong 1992 ay pagbabago ng buhay para sa karaniwang Pilipino. Kaya naging sikat na sikat ang patimpalak na ito. Ang mga pamilya ay nag-iimbak ng Pepsi at mga takip ng bote sa kanilang mga tahanan. Maraming tao ang dadaan sa mga basurahan. Sinusubukang maghanap ng mga panalong cup. Ayon sa Pepsi, kalahati ng populasyon ng bansa ay aktibong nakikilahok sa paligsahan. At dahil sa kasikatan na ito, na nagpasya ang Pepsi na palawigin ang Number Fever para sa karagdagang 5 linggo. At ito ay kung saan ang mga bagay ay naging lubhang mali. Makikita mo sa buong paligsahan, nasa kompletong kontrol kung gaano karaming mga mananalo ang mayroon. Gamit ang isang computer program para magtanim, 2 panalong takip sa mga planta or 2 winning caps, nangangahulugan na maaari lamang magkaroon ng 2 mananalo at ang Pepsi ay mananatili sa loob ng kanilang budget. Pero may nangyaring mali. Pagkatapos nilang i-extend ang contest, ang computer program ay nagkaroon ng glitched na naging sanhi ng paghahalo ng ilang numero. At noong ika-25 ng Mayo 1992 sa ika-6 ng gabi, ang Channel 2 Evening News ay nag-anunsyo ng nanalong numero na 349. Habang 2 lang daw ang nanalo, nagsimulang magdiwang ang daan-daang libong Pilipino. Ang 349 ay itinalaga na bilang isang hindi mananalong numero at dahil dito, ang mga bottling plant ay libre upang i-print ang numerong iyon hangga't gusto nila. Ito ay nagresulta ng mahigit 600,000 349 caps na umiikot sa Pilipinas. Ang 349 ay isang karaniwang cap na maraming more tao ang merong higit sa isa. Nang gabing iyon, naging ligaw ang mga lansangan sa pagdiriwang. Lahat sila ay nagdiwang nang sa wakas ay maaaring tumigil sa pag-aalala tungkol sa pera. Daan-daang tao ang sumugod sa pabrika ng Pepsi, bit-bit ang kanilang winning caps. Hindi nagtagal ay kinailangan itong isara at bantayan ng mga pulis. Mabilis na napagtanto ng kumpanya na sila ay nagkaproblema. Malalaking mga executive ng Pepsi ang nagkaroon ng pagpupulong sa kalagitnaan ng gabi upang subukang bumuo ng isang solusyon. Gagastos sana sila ng 10 bilyong dolyar para parangalan ang bawat panalong cup. Kaya sa halip ay sinisisi nila ang computer at nag-alok ng 500 pesos para sa bawat winning cap. At tinanggap ng ilan ang alok na ito, ngunit tumanggi naman ang karamihan at lalo pang nagalit. Wala silang pakialam sa ilang error sa computer. Ang Pepsi ay isang multibilyong dolyar na korporasyon. Sa kanilang mga mata, kailangan nilang parangalan ang buong halaga ng premyo. Hindi na tinagang Pepsi. At sumiklab ang marahas na protesta at kaguluhan. Sa huli ay nag-iwan ng 5 tao na patay at 12-dosenang nasugatan. Nilusob ng 9 na nanalo ang mga pabrika ng Pepsi. Naghahagis ng mga Molotov cocktail sa mga bintana. At binumba ang mga Pepsi truck na dumadaan. Lumipas ang 1 taon, ang galit ng mga mandurumog ay naging mas organisado. Nag-isip ng diskarte upang labanan ng Pepsi. Coalition 349 ay isang grupo ng mga nanalo na gumawa ng legal na aksyon laban sa kumpanya. Naghalal sila ng lokal na mga ngaral na nagngangalang Del Fierro. Bilang kanilang pinuno ay tinipon niya ang mga nanalo sa pagtatangkang idemanda ang Pepsi ng mahigit 400 million. Ngayon ang kaguluhan ay nagpatuloy hanggang 1993. Nagsimulang umikot ang isang bagong twist sa kwento. Ibinalita ng mga lumang headline ng pahayagan na ang Pepsi ay responsable sa pambobomba sa sarili nilang mga truck. Ang headline na ito ay batay sa isang testimonya mula sa isang pulis. Ang Pepsi ay umupa ng mga mersenaryo para makalusot sa mga grupong ito at maging sanhi ng mga kaguluhan. Mas maraming nagpatotoo at lumitaw ang mga tao na sinasabing binayaran sila ng Pepsi para magsimula ng gulo. Mabilis na itinanggi ng isang abogado ng Pepsi ang mga paratang. Noong 1993 sa wakas ay naglabas ang korte ng warrant of arrest para sa 9 na executive ng Pepsi. Suing is nung malaking panalo para sa Coalition 349. Ngunit sa kasamaang palad, sa mga sumunod na buwan halos lahat ng mga kasong sibil at ang mga reklamong kriminal ay ibinasura sa ng korte. At noong 2006 ang korte, opisyal na, isinara ang lahat ng natitirang kaso. Napatunayan nila na ang Pepsi ay hindi naging pabaya. Isang maliit na multa lang ang kailangan ng Pepsi na 150,000 pesos. Maraming Pilipino na trauma pa rin ang nakaranas sa Number Fever at hanggang na ngayon ay napag-uusapan pa rin.
Kamakailan ay tinanong ang Pepsi para sa kanilang tugon at lumabas sila sa pahayag na ito. Ang mga kaganapang ito ay naganap halos 30 taon na ang nakalilipas. Wala na sa mga executive ang pamilyar sa programang ito. Nasa PepsiCo na sila. Lubos naming ikinalulungkot ang anumang sakit at pagdurusa at ang pagkakamali namin ay naging sanhi ng sakuna sa mamamayan ng Pilipinas.